para sa ating Panginoon. Hallelujah. So, bigyan din lang natin ang ating youth camp ay gaganapin this coming June 12 to 14. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, mag-register ka na. Yes, mag-register ka na. So, sa mga hindi pa po naka-register sa atin, June 12 to 14, pwede po tayo mag-register. Ang registration fee po natin, ika-clarify lang po natin, hindi 2-1. So, kung narinig nyo po ay 2-1, si David po ang mag-aabono sa inyong lahat. Yan. So, ang registration fee po natin ay 2,500. But we also have early bird. Ayan, early bird na 2,200. And today, we're gonna give you the bubble sheet. Ito, ihingin nyo lang to. We have 35 lang ang pwedeng makakuha ng bubble sheet. So, ano yung nakalagay sa bubble sheet natin? So, i-explain ko sa inyo. So, meron siyang 500, 200, 100. So, kung meron kayong mga kapamilya, mga ate, kuya, lahat na, sabihin nyo na. So, i-shade nyo lang yan. So, kunwari, binigyan nila kayo ng 20, 10 piso sa mga classmate nyo or sa mga tita ninyo, ninong, ninang ninyo. So, i-shade nyo. But then, sino dito naniniwala? We are all Christian. Amen? So, honesty is the best policy. Correct? So, every week, magre-remit tayo nito. Okay? So, i-remit natin yan kay Ate Christine ninyo. Then, kung magkano, may nakalagay dito pangalan, tapos sino yung LG leader ninyo. I-remit nyo to every week dito. So, kung magkano yung na-remit nyo, kahit 20 pa yan, i-remit nyo na. Okay? So, mamaya, i-register yung pangalan ninyo dyan sa likod kung sino lahat yung kukuha ng bubble sheet. Okay ba? Malinaw ba? Malinaw? So, again, this is worth 2,500. Ngayon, kung hanggang May 19, nakatuto ka na, bibigay mo na to. Okay? So, ibibigay niyo na to. 2-2 hanggang May 19. Pero the rest ng May 20, the following hanggang June 9, so, the rest nun 2-5 na. Okay? Malinaw? So, pa-shade-shadean nyo na yan. So, ano na natin? So, pag-ipunan na natin, iwasan muna natin ang mag-TikTok, mag-check out, ganyan. No? So, ito yung naniniwala ko, ito yung isa sa mga regalo na the best na may bibigay nyo sa sarili nyo. Sino dito nandun sa Survival Camp 2022? Woohoo! Yan, grabe. And I know, gagawin, dodoblehan ng Panginoon yung ginawa niya nung last camp natin. So ngayon, dire-diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. So pag-uusapan natin ngayon, nasa bagong series na po tayo na Able to Believe. So ngayon, ano na mangyayari? So as we open this series for this month of May, ngayon pong taon na to, tama ba pinanghahawakan natin that God is able? So dahil God is able, for the past 4 months, we talk about able to love, able to serve, able to accelerate, and now we have this series na able to believe. Kaya nasa kaligitnaan na po tayo ng taon, ang bilis, grabe, parang sabi nga ni David kanina, kumembot lang siya. Parang Pasko na, konti na lang, kikembot na lang, Pasko na. No, maaring yung sa atin, iba sa atin, nawalan na ng pag-asa. And for the past 4 months ng buhay natin, may mga pagkakataon na pakiramdam natin, hindi na tinutugon ng Panginoon yung mga panalangin natin. But young people, God wants us to believe again, to hold on again, kasi hindi pa tapos ang Panginoon. Sino dito aamin na, Lord, kailangan ko to. Kailangan ko to, Lord. I want to believe again. I want to have this confidence again. To have that faith again. Kasi dumarating talaga tayo doon sa pagkakataon na our plans doesn't go with God's plan. Pagkakataon na kung saan, para bang lahat na lang ng plano mo, no, salungat sa kagustuhan ng Panginoon. Lahat na lang nangyayari, hindi nangyayari. Pero ngayon, pag-uusapan natin, title ng pag-uusapan po natin, When My Plan Doesn't Match to God's Plan. Naranasan nyo na ba yon?
no? Yung mga plano mo sa buhay hindi nagmamatch sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Amen? So ngayon, pag-uusapan natin yan, but before we tackle this, can we just close our eyes and bow down our heads? Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful day, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Father, we thank you, Lord God, for your presence, O Jesus. And Lord, as we tackle, Panginoon, itong pag-uusapan namin, Father, I pray, Panginoon, na Lord, samahan mo kami. Panginoon, samahan mo ako. Itago mo lamang ako sa iyong likuran. And Father, I pray, Panginoon, sa lahat na naririto, Lord God, Lord, I pray that you will encounter them, Lord God. Lord, lahat ng mga pangangailangan nila, lahat, Panginoon, ng questions nila, Panginoon, Lord, ngayon, Panginoon, give them, Panginoon, rest, Lord God, in your presence, O Jesus. Lord, we thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come on, let's clap our hands para sa ating Panginoon. Totoo ba na we all have plans? Sino dito may mga plano ka? Taas kamay. Taas kamay. Sige, taas kamay. Lahat ng mga may plano. Amen? So, maaaring ngayon, nagpaplano ka na, each one of us, no, nagpaplano na tayo kung ano ba talagang gagawin natin. Each one of us, nagpaplano tayo ng ano ba talaga yung way na dadanasan natin. Yung iba sa inyo, gagraduate ngayong taon na to. Sino gagraduate ngayong taon na to? Wow, grabe. Magmo-moving up, gagraduate, magka-college. Yung iba naman, magwo-work na. Nag-iisip ka kung ano na ba kukunin mong course. Nag-iisip ka kung ano na ba, saan ba ako magtatrabaho. Pero, what if our plans don't match God's plan? Are we still going to believe? Kapag ba hindi mo na nakikita, hindi mo na nakikita na umaayon sa'yo yung mga kagustuhan ng Panginoon, maniniwala ka pa rin kaya? At darating talaga dun sa time, na totoo ba, planning is very popular in the world today. Grabe, marami tayo nakikita na libro na how to plan, how to make money, how to plan your career, how to plan your future. Wala naman pong masama doon. It's just a guideline. But as we live in this competitive environment, pwedeng madali tayong ma-caught up ng mga mundong bagay without even consulting God first. Pwedeng, ito yung kasi yung sabi doon sa libro kong nabasa, dapat pala ganun. Pwede naman. Pero, wala namang masamang magplano. But, no, nagko-consult ba tayo muna sa Panginoon before we plan things? Because planning is a very good habit. It helps us to make more efficient. But our plan must be conditioned upon the will of God. Pwede kang magplano. Pwede mong gawin lahat ng mga pagpaplano. Drawingan mo pa, gandahan mo pa, no? Pero, at the end of the day, it is really the will of God. Will ba talaga ng Panginoon? And there are some people in the Bible who did godly plans. Just like Paul. Alam natin he was a firm believer in making plans. Noong time na yon, nalilisanin niya ang Ephesus, nung papunta ng Jerusalem. Ano sabi niya? Acts 18 verse 21. But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that come in Jerusalem, but I will return again unto you. Ano sabi? If God will. And he sailed from Ephesus. Ibig sabihin lang noon, maraming mga pagkakataon, ano man ang ginagawa ni Paul, he always conditioned his plans on the will of God. Pero mo yun, babalikan ka lang, pupunta ka lang na Ephesus, tapos babalikan niya, pupunta lang siya ng Jerusalem, pero ang sabi niya sa mga taga-Ephesus, sabi niya, babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo, pero kung will ng Panginoon. Kung will ng Panginoon na makabalik ako dyan, then I will surely be there. Lahat ng mga bagay na gagawin niya, lahat ng mga bagay na ikinikilos ni Paul, he always makes sure na naaayon ito sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga pag-uusapan natin, maganda po ito pag-uusapan natin, matatagpuan po natin in the book of James. So this whole chapter, this James chapter 4, itong chapter na to, pinapakita lang dito ni James na
yung struggle in the Christian community. Sinulat ito ni James kasi lahat ng tao may gustong gawin. Lahat ng tao may gusto para sa sarili nila. Ano sabi? Basahin natin na alternate tayo. In James chapter 4 verses 1 to 7. Basahin ko muna yung verse 1. What is the cause of your conflicts and quarrels with each other? Doesn't the battle begin inside of you as you fight to have your own way and fulfill your own desires? Ano sabi dun sa verse 2? Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Verse 3, sabi po dito, and if you ask, you won't receive it, for you are asking with corrupt motives, seeking only to fulfill your own selfish desires. Ano po sabi dun sa verse 4? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Sabi po dun sa verse 5, does the scripture mean nothing to you that says the spirit that God breathed into your hearts is a jealous lover who intensely desires to have more and more of us? Ano sabi po dun sa verse 7? Wait lang po. Verse 7, ano sabi dyan sa verse 7? Ayan. 1, 2, 3, go! Sabi po dun sa verse 8, move your heart closer and closer to God, and He will come even closer to you. Dito binibigyan din ni James, in the book of James, na yes, may mga pagkakataon, may mga gusto tayong mangyari. May mga plano tayo sa buhay. But the thing is, how's our heart condition? Noong time na yon, hindi sila nagsisik in God's will. Hindi sila nagko-consult sa God's wisdom. Pero ang gusto nila, Lord, God bless my plans. Gusto nila, Lord, i-bless mo yung plano ko. Pero hindi man lang sila nagko-consult kung ito ba talaga yung will na binigay ng Panginoon. We all want God to bless our plans. Pero, do we seek God's will and wisdom? Gusto natin i-bless ng Lord yung mga plano na meron tayo. Lord, ito yung mga gagawin ko. Ito yung mga susunod kong gagawin pa. But the thing is, do we seek God for His will and His wisdom? Because God's goal is not to give human beings what their own impulses demand. His goal is that human beings will learn to love what He loves. Hindi lang basta ang goal ng Panginoon, ito sige, bigay ko sa iyo kasi yan yung gusto mo, di ba? Hindi lang eh. Pero gusto ng Panginoon, matutunan natin to learn how to love the things He loves. Now what? What if, ate, yung plano ko hindi nagmamatch sa plano ng Panginoon? What if, ate, ganito na yung nangyayari, ganito na yung sitwasyon? What are we going to do? Kailangan, maisip natin, number 1, that God is in control. Kapag nakikita mo na yung mga bagay na pinaplano mo, hindi na nangyayari, know that God is in control. God is in control. It's the other way of saying that God knows kung ano yung pinagdadaanan ko. He cares. He is with you. God is greater than we know. Alam ko, lahat ng mga bagay na to, He will work things out. God is faithful to His promises. But it doesn't mean that God wants to control us. Na parang kagaya ng mga robot na gusto ng Panginoon, i-control na lang tayo. But He wants us to grow and train us as a children. Kaya nga sinasabi, James chapter 4 verse 1 to 2, pasahin natin Pinoy version. Basahin ko yung una ha.
Bakit kayo nag-aaway at nagtatalo? Naglalaban kasi sa loob nyo yung mga pagnanasa nyo. Ano sabi dun sa verse 2? Basahin ninyo. 1, 2, 3, go! Sa verse 3, ano po sabi dun sa verse 3? At kapag humingi kayo, hindi yun binibigay sa inyo kasi mali ang motibo nyo. Humihingi kayo para mapagbigyan ang mga pansarili niyong pagnanasa. Kaya sinasabi dito, grabe itong verse na to. Alam mo, nung binasa ko po ng Tagalog version, sabi ko, ay, grabe. Kasi bakit? Dumarating yung time na nagtatalo-talo na yung mga Kristiyano. Lahat na naman, tama ba? Minsan kahit hindi naman sa loob ng church, kahit sa labas ng church, you are fighting for position, no? You're fighting for something na pagnanasa mo, your own desire. Kaya dumating to sa point, sabi dun sa Bible, at kapag humingi kayo, hindi yun binibigay sa inyo kasi mali ang motibo nyo. Humihingi kayo para pagbigyan, sino? Ang pansarili nyong pagnanasa. I tell you, hindi mo makokontrol ang mga bagay. Ay, ito dapat, ganito to, ganito yan, ganito dapat. Maaring mga tao, gagawin, tayo mga tao, gagawin natin lahat eh. Mangyari lang yung mga pangsarili nating kagustuhan. They will do anything and everything for them to satisfy their own desires. Gagawin ko. Kaya ang sinabi dun sa verse 3, at pag humingi kayo, hindi yun binibigay sa inyo kasi mali ang motibo nyo. God is checking our heart's desire. Kaya nga sabi, Proverbs 19, chapter 21, verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kailangan makondisyon natin yung puso natin na hindi mo kontrolado lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo. Hindi mo kontrolado yung mga bagay na dapat ganito yung nangyari, dapat ganyan. If hindi yun will ni Lord, hindi mangyayari yun. If hindi will ni Lord, hindi mo pwedeng ipagsiksikan na, ay ganito kasi dapat ganito yung nangyari. Pero we must know, we must remember that God is in control. Na para bang iniisip mo na, kung ganito siguro yung ginawa ko, dapat siguro ganito yung nangyari. Kung siguro ganito na yung nangyari, ganyan. Kasi kahit pagbali-baligtarin mo pa, kung will ni Lord. Hindi mo pwedeng ipilit. Kaya ang sinasabi doon, di ba? Hindi mo kontrolado lahat. It's just that God is in control. Pwedeng marami kang plano. Pwedeng after nito, ang dami mong gustong gawin. Nung makapagtapos ka na ng, ngayon pa lang, natatanong ba kayo nun dati, ano gusto mo paglaki mo? Mga ganun, di ba? Gusto ko, paglaki ko, makagraduate ako, tapos pagka-graduate ko, may bahay na ako, may kotse na ako, tapos bibili ako ng ang dali, parang ang dali, ma'am siya. Nung nakagraduate ka na, paghanap lang ng trabaho, hirap na hirap ka pa. Di ba? Makabuno pa kaya ng bahay, kotse, lupa, ganun. Gusto mo pa, gusto ko mabilan si mama ng ganyan, mga ganun. In reality, ang tagal-tagal na, hindi naman nangyayari. Tama? And sometimes, hindi ka na naniniwala. Kasi sabi parang, di ba nung bata ka, ang daling sabihin yung kapatid ko, gusto ko sa malaking bahay nakatira. Yung mga ganun, tama yun, may plano ka, may ambisyon ka. Pero, in reality speaking, sometimes our plan, hindi talaga mag-work. Because, hindi yun yung gustong lakaran natin, hindi yun yung gusto ng Panginoon na lakaran natin. Kaya sinasabi doon, God is in control. Alam ni Lord. He will do the rest. Basta maniwala ka lang. Number 2, what to do ngayon? What if our plans are not matching with God's plan? Pangalawa, is God is constantly working for our good. Aww. Diba? Kung iisipin mo, parang kahit hindi pala nangyari yung ganong sitwasyon, still, the Lord is so good
na gumagawa pa rin siya ng mga bagay na para sa ikakabuti mo. Ano sabi doon sa James 4, chapter 4 to 5? Mga taksil, hindi nyo ba alam na pag nakikipagkaibigan kayo sa mundo, inaaway nyo naman ang Diyos? Kaya pag kaibigan kayo ng mundo, kaaway kayo ng Diyos. Ano sabi dun sa verse 5? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Sabi po dun sa verse 6, pero sobrang mabait ang Diyos. Sabi nga sa scripture, kontra ang Diyos sa mayabang, pero binibless niya ang humble. Totoo, sino dito naniniwala hindi madamot ang Panginoon? Hindi madamot ang Panginoon na binigyan ka niya ng perang pamasahe ngayon. Hindi madamot ang Panginoon na nagising ka pa ngayon. Naka-attend ka ng church. But you know what? He wants us to have a great future. Magandang buhay. Some of you, nandito, grabe, dati, grade school pa lang, ngayon, high school na. Para si Andre, dati maliit lang yun, ganyan lang. Wow, ganyan lang si Andre talaga na, tumatakbo-takbo pa yan doon sa HBC, di ba? Pero ngayon, mag-graduate na siya, magka-college na siya. Wow, talaga naman, di ba? Yung kabaitan ng Panginoon na sinamahan kayo, na all throughout the life na meron kayo, sinamahan kayo ng Panginoon, He constantly working for our own good. Na kahit na may mga bagay na hindi nag-work, still, nandun pa rin ang Panginoon for our own good. Minsan akala natin, we plan the best plan para sa buhay natin. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Tandaan po natin, wala tayo maipagmamayabang sa Panginoon. Yes, pwedeng sa loob ng school, grabe ate, alam mo ba, with high honors. Wow. Grabe ate, ganito ako. Pero you know what? It is the wisdom of the Lord. Kaya ka nakakapag-excel sa loob ng school mo. Hindi dahil sa sarili mo ng lakas, sa sarili mong pero it is because of the wisdom of the Lord. Kaya nga sabi doon, diba? Jeremiah 29 verse 11, alam natin yan. Basahin natin in Message translation, ha? Sabi doon, I will show up and take care of you. Oh, sweet naman ni Lord. No? As I promised, and bring you back home. I know what I am doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Aww. Sweet ni Lord. Alam niyo yun? Na para bang kahit na may kahit pa. Kahit na may mga times na ang dami mo ng pinlano, ang dami mo ng gustong gawin sa buhay, pero pinapaalala ni Lord, sabi doon ni Lord, I know what I'm doing. I have it all planned out. Bago ka pa sinilang sa mundong ito, pinlano na ng Panginoon. God knows what He is doing. God kept His eyes to His people. Alam niya bawat pinagdadaanan mo. Alam niya bawat yung cycle ng buhay mo, na umiyak ka kagabi, nasaktan ka kagabi, nasaktan ka noong nakaraang araw, na-offend ka noong nakaraang linggo. He knows. He knows it all. Kaya nga sinasabi doon, Romans 8, verse 20, ano pong sabi? Pwede ba basahin natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Sabi doon, di ba kanina, He controls everything. He knows what He is doing. He is working for our own good. Huwag mo sanang isipin na kontra lagi ang Panginoon doon sa mga plano na ginagawa mo. But He wants us to make sure na hindi ka mapapahamak. Yung sa mga bagay na bakit nag-fail, nagtatanong tayo, bakit nag-fail? Bakit hindi nangyari? Bakit hindi nagmamatch yung plano ko, Lord? Parang lahat na lang ng bagay hindi naaayon. Bakit ganoon? Pero sabi lang ng Lord, God knows it is for your own good. Para hindi ka mapahamak. Para alin? Para sa ikakabuti mo. Yung mga plano na nag-fail, yung mga plano na hindi nangyari, yung mga bagay na dapat nangyayari, pero sa tingin mo hindi nangyari, it is for your own good. Kaya hindi nangyari. When my plan doesn't match to God's plans,
ano nang gagawin natin? Number 1, ano ulit? God is in control. Pangalawa, ano sabi dun sa pangalawa? God is constantly working for our good. At pangatlo, when my plan doesn't match God's plan, number 3, God wants us to surrender our plans. It's all right to make plans. Okay lang. But God wants us to surrender our plans to Him. Sama mo, Lord. Pag nagpaplano nga kayo magjowa kayo, sama mo siya, di ba? Sama mo naman si Lord, di ba? Gusto ko pag 5 years na, meron na tayong mga ganun, di ba? Gusto ko kapag ka, tawa kayo. Gusto ko kapag ka nakagraduate na tayo, magtatrabaho tayo ng sabay. Tapos magde-date tayo dun sa steak, unless steak. Wow, magwawagyo tayo, mga ganun. No? Kung sinasama mo yung ibang tao sa decision mo at plano mo, then I think we must also let God. Hayaan mo si Lord. Isama mo rin si Lord. Consider mo rin si Lord. Sabi dun sa James chapter 4, verse 7 to 8, ano sabi po dyan? Basahin nyo, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Kaya nga, verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa inyo. Hugasan nyo ang kamay nyo para sa maruming ginagawa nyo. Kayong mga makasalanan, linisin nyo ang mga puso niyo, kayong mga pabago-bago ng isip. In English translation, sabi dun sa verse 7, so then, surrender to God. Stand up to the devil and resist him, and he will flee in agony. Move your heart closer to God, and He will come even closer to you. We want that kind of heart na, Lord, kahit hindi nangyari, at kahit pa may mga pagkakataon na, Lord, nane-neglect ko yung mga plano mo sa akin. But God wants us to know. God wants us to tell each and every one of us to believe again. Niwala tayo ulit. Maniwala tayo na kahit may mga bagay na hindi na nag-work, kahit may mga bagay na, alam mo yon, nag-fail tayo, hindi nangyari. Even if you think na yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, ang tagal-tagal mo nang pinagpipray, ang tagal-tagal na, pero pakiramdam mo, wala nang pag-asa, wala nang mangyayari. Pero sinasabi ng Lord, believe again. Sa tingin mo, hindi mo na alam paano ka pa makakapag-aral. Kung sa tingin mo, paano na yung mga susunod mo pang tuition fee, paano makakapag-provide ng Panginoon, paano na yung trabaho mo, paano na yung ganito. But God is telling us to believe again. Mangyayari. At kung hindi man mangyari, yung mga bagay na pinaplano natin, because we know, alam natin, ginagawa lang ng Lord yun because He has a better plans for us. When we do things by our own will, kahit ano mangyari, ibabalik at ibabalik ka pa rin ni Lord. Ilang beses ba natin kailangan pilitin yung mga bagay na gusto natin? Ilang beses ba natin ipagpipilitan yung mga bagay na dahil lang sa kagustuhan mo? At ilang beses din ba sasabihin ng Lord na hindi? Oo, pwede. Wait. All we need to know is that God is in control. God is continuously working for our own good. Patapos na po ako. Ano po sabi doon? Sa Proverbs 3, chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Kapag pakiramdam mo, wala na nangyayari. Kapag pakiramdam mo, hindi na nag-work, sabi lang ni Lord, surrender. Sabi lang ni Lord, trust. In this way,
Hindi ka maglilin sa sarili mong plano. In this way, hindi ka maglilin sa sarili mo lang lakas. But, you will acknowledge Him na, Lord, itong path na tinatahak ko, whatever it is, kung kagustuhan mo, then let your will be done. Kagaya ninyo, dumating din ako doon sa point na yon. Na Lord, dami kong plano, yan, dami kong gustong gawin, dami kong gustong mangyari. At pakiramdam ko nung time na yon, bakit ganun? Parang walang nangyayari, Lord. Parang hindi man lang, alam mo yun, Lord, galaw-galaw naman, no? May mga times na pagkakataon na ayoko na maniwala. Ayoko na magtiwala. Ayoko na. Kasi nawalan na ako ng gana, nawalan na ako ng pag-asa na mangyayari pa yung mga bagay na yun. Na parang lagi ko na lang sinasabi sa Lord na, sige na nga, Lord. Kung gagawin mo, bahala ka. Kung hindi, edi diwag. Pero, may halong sama ng loob. May halong sakit. Bakit hindi nangyayari? Bakit hindi mangyari? Dumating ako dun sa point na akala ko kaya ko nang makontrol yung mga pagkakataon, yung mga bagay. Hindi pala. Para ako napunta dun sa dead end na, sige, wala nang plan A, wala nang plan B, wala nang plan C. Sige, paano ka na dyan? Wala ka na iba pang rutang pupuntahan. But God made me realize, if that's my will, mangyayari yan, Hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan gumawa na napakaraming paraan para, alam mo yun, mangyari yung mga bagay. Na para bang lagi ko na lang sinasabi sa Lord na, Lord, kung saan mo na lang ako gustong dalhin, doon na lang. Tinignan ni Lord yung motive ng puso ko. Tinignan ni Lord na para bang hinayaan pa rin ako ni Lord na magdesisyon. Pero in the end, wala pa rin nangyari. Hinayaan niya ako maubos lahat ng mga A, B, C, D, E, F, G, lahat ng mga plano ko. Hanggang sa mag-surrender ako sa Kanya. Hanggang ma-realize ko na kaya pala hindi nag-work yung mga plano na yon. It is because for my own good as well. It is because hindi yun yung gusto talagang palakaran ng Panginoon. May tampo, may galit, may sakit. Pero the latter part, mas na-realize ko na kung susundin ko lang lagi yung kagustuhan ko, baka napahamak na ako. Baka pag pinilit ko ng pinilit, ako lang din in the end yung masasaktan. Ako lang in the end yung mahihirapan. Kaya nga sabi doon sa Jeremiah 29:11, dala-dala ko to eh. Sabi ko, Lord, parang common naman na yan. Parang lagi ko naman yan naririnig eh. Pero you know what? Noong time na binigay ito sa akin ni Lord, sabi niya doon, di ba? I will show up and take care of you as I promised. Nalagaan kita eh. Simula nung pinanganak ka, simula nung nag-aral ka, simula nung kapag high school ka, nag-college ka, inalagaan kita, nagtatrabaho ka na ngayon. Sabi ni Lord dun sa verse, I know what I am doing. Alam ko. Kasi may mga times, tama ba, pinapangunahan natin ng Panginoon? Hindi tayo marunong mag-antay. Sabi dun sa verse, I have planned it all. Plans to take care of you, not abandon you. Ay, mga times kapag hindi na nangyayari yung mga kagustuhan natin, parang, Lord, tanasin niyo na ba yun? Iniiwan mo naman ako eh. Lord, bakit ganito? Pero sabi ni Lord, plans to give you the future you hope for. Baka kaya hindi nangyari yung mga bagay na gusto nating mangyari. It is because God is doing something na hindi natin nakikita. It made me realize na hindi natin kayang kontrolin yung mga bagay sa mundo. It made me realize kung will mo naman, Lord, mangyayari.
Never ko makakalimutan. Sabi nung kaklase ko, sabi niya, I don't want to be in the place you don't want me to be. Ito yung prayer niya sa Lord. Na Lord, ayoko dun sa lugar kung saan hindi mo ko gustuhan. Gusto ko dun sa lugar kung saan gusto mo. Kung saan mo ako gusto, Lord, dun ako. Kung ito yung gusto mong gawin ko, gagawin ko. If you want me to do this, then I'll do it for your own glory. Maaring yung mga dreams, mga goals, plans natin sa buhay, nag-fail na, hindi nangyari, that's okay. Because we know that we have a great God and a good God that who will be with you wherever you go. And today, as we hear this word, as we surrender our plans to the Lord, ano ba yung mga plano mo sa buhay? Sige, isipin mo. Ano ba yung mga bagay na kagustuhan ko, Lord? If dito sa mga planong ito, hindi kita mag-glorify, itong mga plano na to, kung itong mga plano na to, Lord, hindi nakakalugod sa'yo, Lord, pwede ba tanggalin mo na lang? As I desire today, Lord, ilagay mo po sa puso ko yung mga plano mo sa buhay ko. Teach me to love what you love. Teach me to love the path na gusto mo. And as we rise up together, I want us to have this heart-to-heart moment with the Lord. Sabihin mo lahat ng mga pangarap mo. Sabihin mo lahat ng plano mo. Pwedeng 5 years, 2 years from now, 10 years. Ano ba yung mga bagay na gusto mo? Just be open to the Lord. Pwede ba lahat tayo tatayo ngayong hapon na ito? As we declare, I want us to have this moment with the Lord. The Lord, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang sitwasyon, ito yung mga bagay na pinaplano ko. Ito yung mga bagay na, Lord, pakiramdam ko, pwedeng hindi mangyari, pwede mangyari. Why don't we close our eyes and bow down our heads today? And just continue to be in the atmosphere of prayer. Hallelujah, Jesus. We welcome you, God. We welcome you in this place. Hallelujah. Pwede ba ngayon, I give you time, I give you this moment to just reach out to the heart of God today. Sabihin mo lahat, Lord, ito yung mga bagay na pinaplano ko. Ito yung mga bagay na gusto ko mangyari. Ito yung mga bagay na, Lord, this is the things that I hope for. Hallelujah, Jesus. Come, saturate us, Jesus. Buksan mo yung puso mo sa Panginoon ngayong hapon na ito. Lord, may mga times, tatampo ka na lang. May mga times na you're still in pain. Bakit hindi nangyayari yung mga bagay na gusto kong mangyari? Bakit sa ganitong aspeto, parang walang nangyayari? But God is reminding you today that He is in control. He's working for your own good. All you have to do is to surrender, to commit everything. Hallelujah, Jesus. Bigay mo lahat sa paanan ng Panginoon ngayong hapon na ito. It's going to surrender everything, your plans, your dreams. Hallelujah.
Shialabalabalabalabalabalabalabalaba. Shialagalabahan, dalabalabalabalabalabalabalabalaba. Shialabahan, dalabalabalabalaba. Maaring ang daming beses mo nang nag-fail. Maaring ilang beses ka na nagtiwala sa sarili mo. But God is reminding you today to believe again. He knows what He is doing. Pwede may mga times na tinultukan mo na lang yung sitwasyon, tinultukan mo na lang yung sarili mo, but God is telling you, believe again. I am doing something new. I am doing greater things. Shialabaha, dalabalabalabalaba. Shialabaha, dalabalabalabalaba. And if you want this today, come on, why don't you lift up both of your hands? Shialabaha, as a sign, Lord, not my will, oh Jesus, but let your will be done in my life, oh God. Shialabaha, dalabalabalabalabalabalaba. Shialabaha, dalaba. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Sing, now that I am yours. Now that I'm yours and you are mine. Our love is the secret that I find. I spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Come on, sing it out to the Lord. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have. Come on, let's sing it out with all of our hearts. Say, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. And today, young people, God wants us to believe again. May mga pagkakataon na nawalan ka ng pag-asa. But today, Lord, magipanalangin ang bawat isa po sa amin ngayong araw na ito. Lord, I don't want to be in the place, Panginoon, you don't want me to be. Kung hindi mo, Lord, will yung mga bagay, Panginoon, then let your will be done, Panginoon. Continue to surrender everything to the Lord. Lord, ito yung mga bagay na pinaplano ko. Ito yung mga bagay na gusto ko mangyari. Father, I pray, Panginoon, na Lord, lahat ng mga ito, Panginoon, magbigay kaluguran, Panginoon, sa iyo. It will give glory, Lord God, to you alone, O Jesus. And today, as we partake our communion,
Just continue to be in the atmosphere of prayer today. As all the light ablaze in the house, Lord, ito yung puso namin, Panginoon. Let your will be done, O Jesus, in my life, O God. Let your will be done, O Jesus. Hallelujah. Habang pinapamigay ng mga ushers natin, marshals, mga emblems right now, just take this opportunity to really worship God. But you're more than every dream comes true. I want it, don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the sweetest that I've known. I spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. It says in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 27, I have already told you what the Lord Jesus did on the night he was betrayed. And it came from the Lord himself. He took some bread in his hands. Then after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which if I have given to you. Eat this and remember me." After the meal, Jesus took a cup of wine in his hands and said, "This is my blood, and with it God makes his new agreement with you. Drink this and remember me." The Lord meant that when you eat this bread and drink from this cup, you will tell about his death until he comes. But if you eat the bread and drink the wine in a way that isn't worthy of the Lord, you sin against his body and his blood. Lord, we pray, Panginoon, as we partake this communion, Panginoon, Lord, search our hearts, O God. Continue to examine our hearts before you. Lord, kagaya, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita, Panginoon, if you have the wrong motives, Lord God, of asking you, Lord God, Lord, ngayon pa lang, itama mo na, Panginoon, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, tanggalin mo po yung mga bagay, Panginoon, lahat ng mga nagawa namin, na sabi namin, Panginoon, na hindi nakakapagbigay kapurihan sa iyo. Father, we pray, Panginoon, you continue to move, Lord God, in this place. Remove all the sin, all the pride, Panginoon, that hinder us, Lord God, not to experience you, Lord God. And as we take, Panginoon, this communion, Panginoon, Lord, draw us closer and closer to you, Panginoon. Lord, maraming beses na kami tumatakbo, Panginoon, papalayo sa iyo. But Father, we pray today, let us draw closer and closer to you, Jesus. Pwede ba ngayon, taas natin ang bread that symbolizes the body of Jesus, katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, isang katawan na nagsakripisyo, isang katawan na ginawa ang lahat para sa iyo at para sa akin. Father, as we take this bread, O Jesus, we pray for healing, O Jesus, restoration for each one of us, Lord God. Hawakan po natin ang tinapay. Hallelujah, Jesus. Kung pwede po, break natin ang tinapay na to that symbolizes that we're breaking, Lord God, every signs, Lord God, any works of the enemy, Lord God, in our lives, Panginoon. Lord, lahat, Panginoon, na naghihinder, Panginoon. Any pride, oh Jesus, we break it, Lord God, in Jesus' name. Sabay-sabay po natin kainin ang katawan, the bread that symbolizes the body of Jesus. Pwede po ba nating itaas ang saro that symbolizes the blood of Jesus? In the same way,
as we take this wine that represents the blood of Jesus. Lord, isang dugo, Panginoon, na nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Lord, we will remember, O Jesus, na Lord, may isang dugo, Panginoon, na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. May we continue to remember all the things that you have done, O Jesus. Lord, we thank you, Lord God, for your all sacrifices, Panginoon. We thank you, Lord God. We commit our lives to you, Jesus. We commit our hearts, our plans, our dreams, our thoughts to you, Jesus. Sabay-sabay po natin inumin ang sarong ito. And today, young people, I want us to raise up our hands to the Lord. Taas mo yung dalawa mong kamay para sa Panginoon. As you lift up your hands before the Lord, Lord, I want you, Jesus. You are all that I would desire, Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa mga sakripisyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, in the blood of Jesus. Siyalabahan, nalabalabalabalabalabalaba. Siyalabahan, nalabalabalabalabalabalaba. Lord, more than anything, anyone else, oh Jesus, we want you in our life, oh God. Come on, let us all declare. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. And I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my wanted. You are my wanted. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my wanted. You are my wanted. I don't want anyone else. Come on, just reach out to the heart of God. Lord, we don't want anyone else. You are my wanted. You are my wanted. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my wanted. 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 Just give me Jesus. Come on, sing it with all of your heart. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Father, we thank you, Jesus. You are one thing, O God. More than anything, more than anyone else, Lord God. You are our one thing, O Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa amin, Panginoon. We thank you, God, for your word, O Jesus. Thank you for teaching us, rebuking us, O God. Salamat, Panginoon.
making us realize, oh Jesus, na Lord, hindi namin kontrolado lahat ng mga bagay na ginagawa namin. Mga bagay, Lord God, sa mundong ito. And you're constantly working for our own good, oh Jesus. That's why, Lord, lahat ng mga bagay na gagawin namin, pagpaplanuhan namin, Panginoon, Lord, let your will be done in our life. Why don't we raise up our hands to the Lord as we receive the blessing of the Lord? May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord face shine upon you. May the Lord give you the fruits of the Holy Spirit. Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Why don't you hug somebody? Pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon. Yakapin mo yan. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sabihin mo, I'm so blessed to be with you. Amen. Hallelujah. Come on, let's just praise Jesus in this place. Hallelujah! Pinakamataas sa palakpak para sa ating Panginoon. Somebody shout, Hallelujah! Hallelujah! Indeed, Panginoon, that nothing is impossible in your name. Amen. That's right. Let's continue to clap our hands to the Lord. Hallelujah! We praise you, Lord, in this place. Come on, light up blazers. Let's continue to celebrate in the name of the Lord. Awitin natin sa sarili natin wika. Hallelujah! Sa'yo hatid kagawa, lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala, walang imposible. Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah! Lahat ay posible. Come on, light the blazers. Hindi aasa sa nakikita, hindi aasa sa nadarama. Sabihan sa Panginoon, ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay magagaya. Sabihan sa Panginoon, sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala, walang imposible. Pinakamataas sa palakpak sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Amen ba? Amen! Somebody shout, Hallelujah! Let's all declare. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, sabihan sa Panginoon, kay Jesus ang tiwala ko. That's right. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala. One more time, light the place. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Sa'yo lahat ay magagawa. Sabihan sa Panginoon, lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw. Let's all declare, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala, walang imposible. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus,
you all next week and shine for Jesus.